Hello guys! Hello Libra. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Libra. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. General weekly tarot reading. Tingnan natin Libra kung ano yung message na gustong ipahiwatig sa iyo ng ating universe. Okay, first card natin is closure. It's either relationship, financial problems, or anything na kailangan na mag-close ay posibleng mag-close sa linggong ito. Okay, so Libra, nakikita natin dito na siguro for the past 4 years or few months ago, may pinagdaanan kang family problems or yung stability and foundation ng family mo nasira. Pwedeng may mga misunderstanding, merong kung parents kayo, mayroon kayong anak na parang naligaw ng landas, parang ganun. Or pwedeng kung may relationship issues, intimate, mag-asawa, boyfriend, girlfriend, hindi masyadong maayos. So parang hindi maganda yung stability. So hindi stable, pagyawang-gewang, parang ganun. But this week, nakikita ko yung closure, endings. So ibig sabihin is a positive endings. Matatapos na. You're walking away from that relationship na toxic, from that situation na hindi maganda. So, ibig sabihin, maayos na yung foundation. Parang ano yan, for foundation, diba? Yung parang mesa. Pagpagyawang-gewang, pwedeng sira yung isang paa or yung dalawa. So, dito sinasabi na it's either merong clarity na, may answers na, maayos na to. Okay? So, may family achievements kayo na makukuha regarding sa pamilya. Okay? So, pwedeng kung nagpapatayo ka ng bahay, pwedeng matatapos na to. Or pwedeng yung iba din sa inyo, anumang issue to, involve yung family, pwedeng may malapit ng makapagtapos ng pag-aaral, or pwedeng may homecoming, may tatay or nanay na nagtatrabaho sa ibang bansa, na posibleng uuwi na this week, and magsasama-sama na. So, nakikita natin ang ganda ng energy na to. Okay. Okay, Libra. First card natin is strength. So, yun. So, since it's about family, about foundation and stability and achievements, nakikita ko, unahin natin yung health, physical health ng family. Maayos naman, financial health. Lalo na yung emotion, sobrang stable and secured. Okay, so, parang ano to parang milagro. So, it's a miracle or pwedeng isang milagro ang posibleng dumating sa pamilya nyo sa linggong ito. So, it's a blessing. It's a blessing. It's enormous, huge blessing siya na pwedeng makatulong sa'yo, lalo na kung marami kang napagdaanan na stress o marami kang napagdaanan na issue na pwedeng masakit sa kalooban mo. So, eto na. Parang nakikita ko sa'yo dito na ito na yung result ng mga sacrifices mo. Ito na yung result, ito na yung outcome ng sobrang sakit, yung heartache, fear, loss, or anything na masakit sa puso mo, sa kalooban mo. Nakikita ko sa'yo dito na you're moving out from that situation. And parang milagro to. Parang it's a good karma from the universe, from God, na ibibigay sa'yo para mag-heal kung ano man ang dapat mag-heal sa buhay mo. So, yung King of Swords is paalis ka na dyan. Paalis ka na or talagang makakaalis ka na starting this week. And 9 of Cups. And isa sa mga emotional, familial, family wish mo ang posibleng matupad talaga. Yung pinagpipray mo talaga ng sobra-sobra. Okay. Yung iba din sa inyo dito, posibleng naghihintay kayo ng lump sum of money from someone. It's either from family member to. So, if naghihintay ka ng pera, pwedeng malaking halaga, 10,000, 100,000, 1 million, parang kung 1,000 siya, sa ngayon, nakikita ko na wala ka pang matatanggap, but naghihintay ka, okay? Pero, nakikita ko sir dito na medyo makakaramdam ka ng sobrang pagod, sobrang stress, sobrang pagod, sobrang
anxiety siguro or depression kasi matagal nang naghihintay yung iba sa inyo pero until now waiting pa rin. At yun na nga, nandito yung Queen of Swords, sinasabi sa'yo na kailangan mo ng priority, kailangan mo ng focus, eyes to the goal, eyes to the ball. Okay. And for Pentacles, this week, dito mo maiintindihan na napaka-importante yung ipon, di ba? Dito sa linggong ito, dito mo maiintindihan kung bakit kailangan mag-ipon ng pera, bakit kailangan natin na huwag gumastos ang gumastos. Okay? Nakikita ko sa'yo dito na siguro mayroong mag-asawa dito, magnanay, magtatay, mag-asawa, mag-boyfriend, girlfriend, na posibleng magkakaroon sila ng plano, strategy, kung paano nila may ipon yung certain amount of money or kung ano yung strategy nila para sa 2025 na financial nila. Okay? Yung parang paano tayo makakapag-ipon, paano yung diskarte natin sa expenses, ganyan ganito. Okay? Meron din dito na Libra na posibleng mapopromote sila sa trabaho or tataas yung posisyon nila sa trabaho. And nakikita ko may mga hidden gifts, hidden prosperity and balance na parating sa'yo. Na parang ano siya, malamilagro siya na darating sa'yo. So, makinig ka sa sinasabi ng intuition mo para hindi ka magsisi. Kasi minsan, di ba, ang daming blessings na pumapasok sa buhay natin at dahil busy tayo sa negative, hindi natin masyadong nakukuha yung sagot na yan. Okay, in terms of relationship, may mga taong posibleng ikakasal, may magkakaroon ng relationship, new relationship, may bibinyagan, meron ditong magta-travel, may bibili ng sasakyan, may nakikita kong magmi-meet yung dalawa. It's either dalawang taong nagmamahalan, matagal ng long distance yung relationship, posibleng uuwi yung isa para i-meet yung isa. Parang gano'n. Nakikita ko yung excitement, 'di ba? So, may isang tao dito na sobrang excited. Pwedeng anak mo, pwedeng kapatid, pwedeng magulang, or kung sino man ito. Isa siyang fire sign. It's either Leo, Aries, Sagittarius. Excited siya para sa kanyang travel. Excited siya para sa pagbili ng sasakyan. Excited siyang makauwi sa bahay mo. Excited siya para dito sa family gatherings nito or sa kung ano pa man. Okay, Ace of Swords. Nakikita ko rin sa'yo na posibleng makatanggap ka ng message or pwedeng call or pwedeng update from your past relationship, past employer, past company. So, yung past mo na siya. So, pwedeng makatanggap ka ng hi, hello, kumusta ka na from your ex, from your relatives na wala ka ng contact, from someone na hindi mo na nakikita or nararamdaman. Nakikita ko share dito yung The Hermit. Itong The Hermit na to is marami kang marirealize tungkol sa pera regarding this week. Okay? For example, sa linggo ito, marirealize mo na, yun nga, napaka-importante yung pag-iipon. Marirealize mo na importante din yung pagmamanage natin ng wise sa ating pera. Importante din na umiwas tayo sa tukso ng spending ng pera, parang gano'n. So, marami ka ding marirealize or marami ka ding parang manghihinayang ka sa mga pumasok na pera sa iyo for the past few weeks or months or days na hindi mo masyadong binigyan ng pansin or hindi mo masyadong tinago na ginastos mo siya. So, yun ang nakikita ko sa'yo dito. Thank you guys for watching. Bye!